Hi guys! For today's video, it's me, your Ate Jen, ang inyong Ate Jen Palangarang Vlogger. So, for today's video mga ka-idol, marami pa rin nakakapanood ng ating video tungkol sa how to convert your SPay later into cash. So, mga ka-mami, mga ka-daddy, mga ka-ate, mga ka-lolo, mga ka-lola, mga ka-tito, mga ka-tita, sabi ko nga, paulit-ulit sa mga video rin na nagawa ko na, ay hindi na nga po na i-convert ang ating SPay later into cash. So, hindi ko alam sa iba, pero sa akin mga mi, ayaw na niyang gumana. Basta isang araw, paggising ko, magko-convert ako, ayaw na niya. Ayaw na niyang gumana. Alam mo yung bigla na lang siyang nagsawa. Charot, hindi ganun. Kasi mga ka-idol, alam nyo, yun nga po kasi nga, SPay later, ay hindi po talaga yan kino-convert into cash. So, nagkaroon lang tayo ng curiosity, naka-English tayo, tungkol sa, yun nga, kasi yung iba, nakakapag-convert sila. So, tinesting ko, pinag-aralan ko, at opo, nung una, nakakapag-convert talaga ako ng SPay later gamit ang ating Maya Business account. So, yun nga, February, na to lang, February 2025, hindi ko na siya nagamit. So, hindi ko na nai-convert ang aking SPay later at hindi pa ako nakakabayad sa aking SPay later. Charot! So, ayun na nga. Kung if ever na may nakikita ka pa rin dito sa sa TikTok na nagko-convert ng SPay later. So okay lang naman. Why not you joke lang. Pwede namang i-try mo na magpa-convert ng iyong SPay later. Pero, ito yung pinakabilin-bilinan ko sa'yo. Kasi kung itong pagmumukha ko, mukhang hindi pagkakatiwalaan, tingnan mo rin yung pagko-convertan mo. Charot, hindi ganun. Ayun na nga, kailangan ang pagko-convertan mo ng iyong SPay later ay katiwa-tiwala ang pagmumukhers. Kasi alam mo na baka mamaya, alam mo na yun, yung utang mo lang yan, tapos na-scammy ka pa. So, alam mo naman yung scammy. So, hindi ko nasasabihin sa'yo na nga, kasi alam ko namang alam mo na yon. Alam mo na yon. O, ayan na nga. Kung magpapa-convert ka ng iyong SPay later, pumili ka ng tao or person na talaga naman mapapagkatiwalaan. Kasi baka mamaya nga may scammy yan. So, may ipinasa sa'yo na QR code or kahit ano pang transaction niya. Tapos, nakuha na niya. Syempre, papasok yun sa account niya, yung pera mo. Tapos, pag halimbawa, napasok na yun sa pera mo, bigla ka na lang niyang i-block. So, ano pang habol mo? Ha? Diba? Wala na! Wala ka nang magiging habol doon. Kaya nga, kung ako sa'yo, eto, abangan mo yung part 2. Ha?